you, Pastor. Good morning, brothers and sisters. Okay, this is our second session of our parenting lesson. Then, okay, diretso ta. Please open your Bible in Deuteronomy. Deuteronomy chapter 6. Chapter 6, verse 5. Deuteronomy chapter 6, verse 5 up to 9. Okay? Nana? Deuteronomy chapter 6, verse 5 up to 9. Okay? The Bible says, akong pagbasahon niya, sundan lang sa iyong mga mata. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them up upon the sign upon thine hand, and these shall be a frontlets between thine eyes. The last verse, and thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gates. No? Then jump into James chapter 1 verse 19. James chapter 1 verse 19. Okay, Nana, James chapter 1 verse 19. The Bible says, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Okay, magamputal, langit ang amahan, Diyos lamang kamanan, Lord, aniya kami karong kabuntagon, nagpadayon, Lord God, sa parenting lesson, Lord, kini-useful, Lord God, sa matagos sa kapamilya, especially sa kinikanan, how to handle our children, Father God. Lord, bless us, Lord God, in Jesus' name we pray. Amen. And before we continue, we recap our last lesson last second Sunday. No? Our lesson last Sunday is about parents, husband and wives as model. Kaya nga nung mahimo kinahanglan mo nga model ang usa ka ginikanan, it's because our children copy us. Di ba? Ang atong mga anak, mukopya din nga rin kanato. Then, sa dihang atong makita nga makopya din atong mga anak, we take advantage of that reality, no? At take advantage ta sa mao nga reality. Then, not only to show ourselves as model, be intentional also to teach them and how to love the Lord thy God, no? Intentional. So, as we continue our second lesson, our lesson is this morning is open communication to our children. What is open communication? Open communication is exchange of information and opinion. No? Exchange of information and opinion. The more we communicate, the more we say things clearly. The more we say, the more we will understand. Sorry, murag natin sa ko na. So, the more we communicate, the more we understand, we will understand. The more we understand, the more we see clearly. Di ba? Sa dihang daghang masabtan, daghang mga butang nga mahatagan og katinawan. One area we have not focused with dealing with our children. Usa ka butang nga, usa ka lugar nga wa na gyud matagain to pagtagad. Unsa man ni siya is having just communication, but an open line of communication. Kinang di lang nato kuan, kanang communicate lang casual, but an open line communication, kanang walay limitation sa atong pagpakistoryahanay ngadto sa atong mga anak. But pasabot, this means that don't just talk, but communication with authenticity. Klaro gyud nga atong pagpakikistorya ngadto sa atong mga anak. Dili lang na pagkikistorya ta nga, oh, okay ra. Di ba? Kanang kuan ra ba? O say pangutana, tubagon ra.
dili maabot pasabot ana authenticity kinahanglan klaruhon nato ug unsay ilahang giistorya nga ri kanato. So ngano man in James 1 verse 19 ang natong nakuan diri nabasa, wherefore my beloved brethren, be swift to hear and slow to speak and slow to wrath. In this verse we are told by God, no, kining verse nga gihatag dito, gihatag yun nga sa Ginoo, no? Let every man be swift to hear, slow to speak and slow to wrath. Then slow to speak and slow to anger, but be quick to hear. We are listen more and talk less, and listen twice and talk once. And then this verse given by God, this is a general rule given given by God to His people, no? Kining balaod nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga katawhan. Dili lang ngadto sa mga nagtrabaho, dili lang sa business, gihatag ni ngadto sa unsay atong posisyon sa atong trabaho o unsa may atong estado sa kinabuhi, no? Kay ngano man, kay ang kining balaod nga God, as human as we are, our application is reverse than given by God, no? Reverse ang atong application, no? However, when we communicate with our children, di ba? Baliktad yun. Baliktad ang our style is talk more, listen less. Di ba? Ang atong pamaagi, baliktad sa pamaagi sa Ginoo. And ang pinaka-worst pag yun, we are not listen at all. Di ba? Dili gid ta maminaw gid kasagaran sa atong mga anak. Manay kuan gyud. If parents are honest, kung ang ginikanan tinunanon lang gyud, no? Many of us are quick to anger and react with wrong emotional temper than having an ability to listen first. Di ba? Manay kuan ba, reality na siya sa atong kinabuhi, no? Reality ni siya. At mo siya na experience nakita sa nato sa atong palibot nga di gyud ta maminaw sa mga bata, no? Ug na gani mo istorya atong mga bata, pailom mo dayon, hilom dayon han pag istorya, di ba? kaya nga naman mas parents are quick to anger and quick to speak and slow to listen. Kining mga butanga gihatag ni para sa mga ginikanan. Kaya nga naman, many parents are not able to see this. Wala ni makita ba? Wala ni makita sa mga ginikanan. Ang gihimo hinuon, and thus doing more lecture and correct. Mao na gihimo sa mga ginikanan. Then, imbis nga makasud ka, you block the door with open communication ngadto sa atong mga anak, no? Gisirad-an nato ang pultahan para makasunod tatag pagkikistoryahan na nga nila and hindering our ability to build relationship with our children. Ba? Imbes nga kuantag lig-on nga relasyon ngadto sa atong mga anak, wala na. Kay ang atong gihimo, gi-correct naman nato, so tag gi-lecturean na nato. Remember, parents, we can only understand better our children when we speak heart to heart. Diba? Kita raging mga ginikanan ang makasabot sa atong mga anak. Kung atong istoryahon ng kinasing-kasing, this is captured well when we learn to listen well sa ilahang side. No? Makuha na to ba? Makuha na to ang maayo kung kita maminaw yun og maayo ngadto sa ilahang part. So, what are the simple and practical ways we can do to have an open line communication? Unsa may simple nga pamaagi di ay nga atong pagkahimuon nga makipag-communicate ngadto sa atong mga anak. Number 1, be available when your children want to talk
and show that you are attentive to them. No? Kinahanglan nga bakan tita sa diha nga atong mga anak moduol nga to makipag-istorya nato ug atong ipakita nga attentive ta sa ilahang giistorya. These are time that you must be very sensitive with this. No? Kinahanglan nga sensitibo ta aning mga butanga. It's because they are not always given. Di ba? Ang atong mga anak di man pirmi gina mohatag nato ug unsay mga problema nila, di ba? Then when we come to you and want to talk to you, show them that you are interested when they are sharing. Atong ipakita nga interesado sa ta sa ilahang i-share nga rin kanato. Atong ipakita nga dili lang mulabos sa pikas dunggan. Atong ipakita nga kanang bitaw ngay makibag-istorya bitaw ta nga natagi buhat nya nag-istorya na, di ba? Dili ta interested sa ilahang istorya. Atong ipakita nga interesado ta sa ila. Make your child feel that you prioritize them. No? Atong ipa-feel nila nga ato silang gitagaan og pagtagad. That we are valued and they want to open up something. Di ba? Atong gitagaan kuan sa diyang mo open up atong gitagaan og balor. Ug unsa ang lahang gi-open nga rin kanato. And then, so whenever this opportunity comes, so maabot man ning mga opportunity, drop whatever you are doing and look into your child's eyes and focus on him. Atong fokusan nato unsay ilahang i-share nga rin kanato. No? Dili nato nga kanang natay gihimulain nya. O sige istorya lang. O sige. Di ang giingon sa kuan sa James, focus on him. Listen. Paminawon nato, fokusan nato ang tong mga anak. Ibutang ug unsay atong mga gipanghimo diha. Although we are busy always, no? Natay gyud nagpanghimo ri ato sang ibutang sana for the meantime fokusan nato atong mga anak. And then second, listen and don't give sermon. Paminawon sa nato, dili sa nato yaw-yawan. Ha? Paminawon nato. When we draw up our conclusion and never give time to our kids to speak, no, dili na diretso na tagkuan ba? Nay human sa istorya, then we jump into assumption without listening of their side of the story. Kanang gihukman na to ba? Hilom na niya, human na. Ay nung saba. Diretso na ba? Diretso na ni maghihukman nga siya mo isadan. Isadan na, hilom na niya. Diya kasabot, no, di ba? Kinahanglan maminaw ta. Di tam diretso og yaw-yaw. Dire ikatulo, interact and not react. Unsa man ni siya? Kanang interact, kanang murag mangita pa ka og mga pangutana. No, mangita pa ka mga pangutana ug dili ta mo diretso og react. If we immediately react, especially in anger, unsay mitabo? There will be no next time in sharing. Diba? Dili na gyud, wala na gyud panahon pa nga mo share ang atong mga anak sa ilahang mga problema. It's because they will anticipate next time that you will be angry at them. Ha? Ay, manasan. Di na lang ko magsaba ni ang papa ay mama. Kay sigurado suko sad ni. Di ba? May i-anticipate na nila. Masuko kita. But pasabot, you can bridge in fear and will be afraid to share and open up to you. Mahadlok naman sila. Dili naman sila, wala naman sila kaiso nga musulti ngadto sa mga ginikanan kay mo diretso ra magag-react. No? Ang gusto di ay ang gusto di sa ginikanan di ay dili ta mo diretso og react. Mo interact.
no? Mo interact ta. So whenever your child is facing a problem, so sa dihang mo abot ang mga problema sa atong mga anak, do you think na makashare pa ka na sila sa ato, ha? If we react immediately, but listen first and then interact, no? Don't react immediately, but listen first and then interact. But pasabot, make a dialogue with them that may help their thinking process and show them God-honoring solution or perspective from the Bible. No? But pasabot yan muhimo sa kag mga pakig-istorya sa atong mga anak, no? Atong pakig-istorya nila, dayon atong ibase sa nga ang Ginoo may mo hatag sa mga solusyon, mutubag sa mga problema, no? Base sa Biblia. Di ba? Atong ikwan nila nga kanang ilahang makatabang bitaw sa ilahang nasa ilang hunahuna nga ang Ginoo gyud ang mutubag sa mga problema. And ask an open-ended question. Ask an open-ended questions. Naay duha ka klase nga questions. Open-ended questions and close-ended questions. Ang close-ended questions, naratay duha ka pangutana nga pagpilian. Yes or no. For example, ikaw ay nagkawat sa kwarta? Yes, ikaw nagkawat sa kwarta o dili? Di ba? Duha ra pilian. Unlike sa open-ended questions, kanang mukuan pagag-generate more discussion. Muhimo pagagdaghang mga istorya. No? Open-ended questions like, what do you think about? No? What you did? Unsa may imong gibuhat? Unsa nasa imong hunahuna sa dihang imong gibuhat na? Diba? Mao na siya open-ended questions. Then, why did you say that? Ganong ka ingon man ka ana. Di ba nagkuan man ta nga nagsabot man ta nga di ta mamakak, di ba? Ganong nakaingon man ka. And then, how did you feel when? Sa imong gibati dihang you broke your promise. Di ba? Ay nga na ba? Mao na open-ended question. Daghan ka ba unsa mga asa kanang mga kuan ba mungtana ba nga makatubag sad ang atong mga anak. No? Unsa may nganong wa man nimo gituman ang imong saad? Ano ba? You broke your promise. No? Okay. Number 4, be open to them and talk about your own experience and show them scripture. Di ba? Kanang atong ipakita ba atong ihatag sa nato ug unsay atong experience sa atong kinabuhi ngadto kanila base sa Biblia. Base sa Biblia. Kanang no topic should be off limit to them. No, wala tay oras nga kuan na limitasyon. Walay limitasyon nga oras ang atong pagpakig-istorya ngadto nila. But if they ask and open about something in this life, talk to them. Nga unsay mga i-share nga rin nato about sa iyahang kinabuhi, about sa atong kinabuhi, atong istorya nga nila. You are the number tinon mga parents, we are the number 1 influence in their lives. Kita gyud influensado sa ilahang kinabuhi. Di ba? No? Kay lisod man kaayo nga ang atong mga anak madidto sila makakuha influensya sa kawas. Di ba? Lisod kayo. O na nga ang ginikanan gyud ang number 1 nga
hatag og influence ngadto sa atong mga anak. And then relate them to scripture and to God. Atong ibase sa Biblia. Atong ibase sa Biblia. And then talk about nang pag-istoryahan nato nga about money, say asa ba about sex, no? Ang mga bata baya di ikalimod nagsigig tanaw sa TV, maka kita silang mga nagkissing pasalipod-salipod nga na kikas nga na di ba? Atong tudloan about sex, unsay about sa sex, atong ipa-explain nila, no? Kaysa sa lain pa sila makakuha makahibaw nya tudloag sayop, di ba? And then also atong itudlo ngadto sa atong mga anak about God how unsaon nato paghigugma sa Ginoo, no? Nganong nahigugma man ang Ginoo sa nato nya, nganong nahigugma man ta sa Ginoo, tungod kay ang Ginoo nahigugma nato una, di ba? Nin ato sang tudloan about dangers, no? About dangers in life. But pasabot atong tudloan unsay mga delikado sa ilahang kinabuhi nga musud ka aning butanga, no? Kanang kinahanglan dili sa nini mo kay makadaot di sa imuhang lawas, di ba? Musuroy ka nga di magnanghid. Is this the danger, di ba? Dangers. Daghan pang mga butang nga angay pag-istoryahan about sa atong mga atong experience nga atong hatag ngadto nila. Then we should be diligent students in the Bible. Kinahanglan sa tangay sa ta. Kanang diligent nga mo study sa Bible. Kay when we endeavor to do this step, no? Kay lisod man kayo nga motudlo ta, nyawa tay nahibaw-an sa Bible. Di ba? Kinahanglan nga mutuon sa ta. Diligent ta mo study. Diligent ta. Kay di ba? Kay lisod man kayo motudlo ka nga wa kay nahibaw-an. Lisod kayo mo na nga kita mo'y pinaka-influensado ngadto sa atong mga anak. Dili na to tugutan nga makakuha og influence ang atong mga anak ngadto sa lain pa. Naibaw na ta sa kalibutan. Ikalima, ask your kids on how you can pray for them. Kung tanong nato atong mga anak, unsa may angay natong iampo? Unsa may mong angay ipaampo nak? Di ba? Atong kanon, pangutanon. Mao ni pa iampo nga good health, kasagaran gyud na good health, safety and protection. Mao na siya kasagaran ihatag sa atong mga anak. Then kanang prayer in the family should not be set aside. Dili na to padaplin lang ng baliwala ng atong prayer sa atong kinabuhi, especially sa atong pamilya, no? And this one situation where the kids should know that you are a family who cultivate life of prayer and devotion to God. Kinahanglan ibaw gyud nga ang atong pamilya nag-ugmad gyud og mainampuon og dibutado ngadto sa Ginoo. But pasabot naghimo ta kanang atong pamilya bitaw nga makita bitaw nila nga kining akong magpapa di gyud makalimot pag-ampo nami devotion sa among pamilya, no? Nami devotional every night, no? Manay among gikuan sa among ron devotional na I hope magpadayon ni siya hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Mao ni application man ni siya, no? Wala ni gihimot kaniadto oy. Tinud-anay. Dili na rin naka-realize nga gikinahanglan di ay nga makita sa atong mga anak nga ang usa ka pamilya nag-ugmad og
kanang prayerful bitaw nga pamilya ug nag devotion ngadto sa Ginoo. Mao ni gikinahanglan nga atong ipakita ngadto sa atong mga anak. Then you teach them that as we are open in our communication to each other. Atong tudloan na nga pag-communicate bitaw sa matag usa nga na kanang unsay atong kuan mangutan na sad sila atong mga anak mao sad ni akong ipampo na nya unsa pa may lain nimong kuan kanang makipag-dialogue ta nila istoryahon na to sila samtang nagtapok no then we should be more open to God of our communication with him through prayer. Di ba? Kaya atong kuan bitaw kanang i-open gid nato ba ang atong pagpakikistorya ngadto sa Ginoo. Di ba? Kay dili bitaw nga magampo ta nga silent sa pamilya, dili ta magampo nga silent. Kinahanglan nga makadungog sa na atong mga anak. Giunsa nato pagampo, pag-communicate ngadto sa Ginoo. No? Pero diha man sila makat-on. Diha sila makat-on how to pray unto the Lord. Kay kung silent rata, ang kasagaran niyan po nasa mga bata, may nga, Lord, thank you sa pagkaon. Thank you sa tubig. Thank you sa guidance, Lord. Amen. Ana ra gyud ni kuan. Kanang lang nga tudloan nato base sa atong pagpakig-communicate ngadto sa Ginoo. Giunsa nato pag-ampo ngadto sa Ginoo. Kay ang atong mga anak mosunod gyud ni sila. In Jeremiah 33 atong basahon nato sa Jeremiah 33:3 nag-ingon siya dire sa ingon sa Jeremiah 33:3 Call unto me and I will answer thee and show thee the great and mighty things which thou knowest not. Diba? Ingon siya, call unto me. Ingon na nga, nindot kayo ni nga, kuhan ba, prayer. Call unto me. But pasabot, the highest privilege to open communication to God. Mo ni kuhan gyud ba nga, pribilehiyo gyud nga gihatag sa Ginoo, nga makatawag ta niya. Di ba? Imagine, kung ang our president give his personal number and he say, call me anytime. Di ba? President na ha? Moingan nga, Brad Bin, naya akong personal nga number, tawagi ko, bisa kung sang orasa. Di ba? How much more ang Ginoo nga nag-ingon diri? No? Call unto me. Call unto me and I will answer the great and mighty things. Di ba? Mao na giingon niya. Call me anytime. What a privilege it is. This is a God, He said in His word. Di ba? Mao na giingon sa kuan. Call unto me, I will answer thee. And then, I will answer thee. But pasabot, calling to God does not have busy lines and missed calls. Di ba? Di pareha sa kung mutawag ta sa tao, kasagaran mo tubag, your number dial is not yet in service. Di ba? Pero ang Ginoo nag-promise good. God promises answer. Generally, God answer by yes, wait, or no. No? Naitulo ka tubag ang gihatag sa Ginoo. Ningon siya, show thee great and mighty things. Ipakita giniya ang kwan, dagko mga magbutang. This means that God will not answer God will not only answer but is willing to show you in process that is answered to you
whether yes, wait, or no. No? Ang Ginoo mo tubag dayon. Whether either yes, wait, or no. Kay nganong yes man, tungod kay kasaligan na ka, tagaan ka sa Ginoo. Tagaan ka sa Ginoo kay faithful ka. Wait, tungod kay di pa angayan, tagaan. Siguro na pay kulang pa nga gustong makita sa Ginoo sa atong kinabuhi. Or no, di gyud ka angayan nga tagaan. Kay ngano man makadaot sa imo ha. Ha? Ngayo tag motor, nya di ta kay mo drive. Bangga ta. Diba? It is the greatest and highest that has planned for you, to us. Nga nakasad ka ninyo. Nagyud ako gyud nga plano gyud ang Ginoo nga ri kanato. And this is the sovereign God you can trust. You can trust Him. Sa kagamhanan sa Ginoo, kita makasalig yun. Dili man ni siya tao nga mapakyas ang iyahang saad. Kung ang Ginoo mo saad nato, makasalig ta kay siya gamhanan. Siya ang naghimo sa tanan. Then, natay mga pangutana, take your note. Ask yourself, kini mga butanga, ask yourself this, or ask, bakoy labotan eh. Ask ourselves, no? Ginikanan, ipangutano na atong ginikana, atong kaugalingon. Number 1, what hinder your child from opening up to you? What hinders your child from opening up to you? Unsa may nakababag sa imong anak or sa atong mga anak nga maka open sila sa atong sa ngari nato pagkuan. Unsa may nakababag sa atong mga anak nga maka-open ngari nato? Mo na siya. No? Naabay nakababag? No, mo na pangutana sa atong kaugalingon. What hinders your children from opening up to you? Number 2, what topic would you like to discuss with your children? Unsa may mga i-istorya nato nga atong i-discuss ngadto sa atong mga anak? Unsa may topic? No? Unsa mga topic nga atong i-discuss ngadto sa atong mga anak? About God, di ba? Itong istorya, atong topic na to. Nak, atong kuan ba nga? Atong kuan ron na kay ninduta sa kuanon ang Ginoo no. Then motubay man ang atong mga anak. Oh, motubay man na. Mana nga atong i-topic. Unsa may atong i-topic? Nara ninyo unsa na i-topic ninyo. Number 3, how will you encourage your children to share their hearts to you freely? Unsa may atong i-encourage ngadto sa atong mga anak nga kinasingkasing yun nila ang pag kanang mo share bitaw nato dire ngari sa ginikanan. Unsa may atong i-encourage nga nato sa atong mga anak nga maka-share nga nato nga kinasingkasing. No? O na siya number 3. And then number 4, what would you stop doing and what would you start doing? Unsa may angay natong sugdan nga paghimuon ug unsa say mga angay hunungon sa atong isip ginikanan. Unsa may kuan kanang undangon nato kanang atong kinaya. Ano ba? Atong una-una ba? Atong pangutan-on atong kaugalingon. Undangon na akong pagkakuan. Yaw-yawan. Unya unsa may angay natong sugdan? For example nga nagsugod nami sa among kuan, devotional, di ba? Mo na siya sugdan na nato ang atong kuan. Manay number 4, what would you stop doing
and what would you start doing? Number 5, what should you pray in this lesson? Unsa may ngay nato nga yampo nining atong lesson? Atong sa kanabang nabatay atong yampo nga ma-apply ni siya, no? Ngadto sa atong mga anak, atong yampo nga magpadayon ni, di ba? Mani siya nga atong panguton atong kaugalingon. What should you pray in this lesson? No? Then maura to siya. Purihin ang Panginoon sa atong second lesson nya napatay katulong nga lesson siguro maybe next week or Ginoray may baw. Okay? Pastor, thank you, Pastor.